Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1994. Ang pagiging maldita ko ay sumubok sa akin ng katatagan at katatakutan na hindi ko po makakalimutan. Lubos ko pong pinagsisisihan ang nagawa kong kasalanan sa isang mabuting tao na sobra kong sinira sa paningin ng ibang tao. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko, ay hindi ko maiwasan ang hindi malungkot. Dahil lumipas na ang 30 taon, ay sariwa pa rin yun sa aking alaala. Nakaukit sa aking puso at habang buhay kong ihihingi ng tawad sa kanya. Bagamat muntik na akong mapahamak, nakuha ko naman po ang pinakamalaking aral na nangyari sa aking buhay. Bago ko nga po simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang totoong lugar na pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Gigi. At ito ang aking kwento. Ay! Bumalik kayo mga bata kayo! Saan kayo pupunta ha? Hoy, ikaw! Tatakas ka pa ha? Lintik ka! Ikaw na naman siguro nagpasibuno sa pagkuha ng santol ko na! Tawagin mo yung mga kasama mong tumakas! Malilintikan talaga kayo sa akin! Nagpupumiglas ang batang lalaki mula sa mahigpit kong pagkakakapit sa kanyang damit, habang ang kanyang mga kasama ay kanya-kanya ng lundagan sa aking bakuran na gawa sa kawayan. Mabilis silang nakatakas at si Rex lang ang naiwan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko sa mga batang kagaya mo na magdanakaw ha? Piniprito ko ang kamay hanggang sa maging chicharon. Akma ko na sanang sasampalin si Rex nang dumating naman ang aking anak na si Danilo. Sumigaw siya ng malakas para pigilan ako. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala sa batang hawak ko. Nay, teka! Bitiwan niyo na po si Rex! Ano pong ginagawa niyo sa kanya, Nay? Tama na yan! Tumigil ka, Danilo ha? Huwag kang makialam dito. Bibigyan ko lang ng leksyon ang batang ito. Inubos nila ang bunga ng santol ko. Pati hilaw, kinuha nila. Nay, bitiwan niyo na po si Rex. Wala po siyang kasalanan. Sa akin po sila nagpaalam, Nay. Apat, lintik na to. Akong may-ari na santol. Bakit sa'yo sila nagpapaalam, ha? Kalokohan mo, Danilo. Huwag mo na silang pagtakpan. Baka pati ikaw samain sa akin. Nay, pakawalan niyo na po ang bata. Nakikiusap po ako sa inyo. Santol lang naman po yan, Nay. Bitiwan niyo na po si Rex. Takot na po yung bata, oh. Ang lakas na po ng iyak niya. Maawa naman po kayo sa bata. Wala akong pakialam kahit lumuha pa siya ng dugo sa harapan ko. Kasalanan niya at nakialam siya sa pag-aari ng iba. Lintik na. Bakit? Asan ba sila? Nung itinatanim ko pa lamang ang santol na yan, nasan sila? Habang nagsasalita ako, panay pa rin ang pagpupumiglas ni Rex mula sa aking kamay. Umiiyak siya at isinasauli na ang mga nakuha niyang santol. Kasunod ang pakiusap niya na hindi na siya uulit. Pero nanatili akong bingi sa lahat ng kanyang pakiusap. Kung patatawarin kita ngayon, uulit ka lang. Hanggang masanay ka na sa pagdadakaw. At kahit na anong gawin mo, hindi ako makakapayag na hindi ka makatikim ng palo ko. Para naman madala ka na at magsilbing halimbawa sa mga kasama mo. Mas lalong lumakas ang iyak ni Rex. Halos bumaon ang aking kuko sa braso ng bata. Takot na takot siya at nanginginig ang katawan. Hanggang sa binitiwan nito ang hawak na santol. Humihingi siya ng tulong sa aking anak. Tumigil ka! Isa kang magdadakaw. Manang-mana ka sa nanay mo. Nay, ano ba naman kayo? Mag-iingat po kayo sa sinasabi niyo. Hindi po magdanakaw ang batang yan, Nay. Dahil totoo po
na sa akin po sila nagpaalam. Kaya akin na po si Rex, Nay. Bitiwan niyo na po ang braso niya. Tama na po yan. Bitiwan mo ang kamay ng bata. Ikaw, Danilo, ha? Kung ayaw mo pati ikaw ay samain ka sa akin, hindi ako makakapayag na hindi niya pagbabayaran ang ginawa niyang pagnanakaw sa mga santol ko. Dala ng bugso ng aking damdamin, pinalo ko ang puwet ng bata. Agad naman na hinila ni Danilo ang kamay ni Rex para ilayo sa akin. Naghilahan kaming mag-ina. Sakto naman na dumating ang aking ama na si Tatay Merto. Agad siyang lumapit sa aming kinaroroonan at pilit din na binabawi ang bata. Gigi, ano ba yan? Bitiwan mo na ang bata! Tay, huwag kayong makikialam dito. Pabayaan niyo ako. Gigi, nasasaktan ang bata. Tsaka paano kung hindi makikialam sa ginagawa mo? Sino ang humaharap sa mga kaso mo sa barangay? Hindi ba't ako? Kaya bitiwan mo ang bata kung ayaw mong ikaw ang samain sa akin. Oo nga naman, Nay. Hindi yung sasaktan niyo po yung bata. May mga magulang naman po si Rex na dapat pong kumastigo sa kanya eh. Isa ka pa, Danilo, ha? Huwag kang makialam dito. Kasalanan mo kung bakit namimihasa ang batang ito. Isa pa, kung matino ang mga magulang niya, hindi nila hahayaan na gumawa ng masama ang anak nila. Palibhasa kasi, wala namang ibang inatupag ang mga magulang ng batang ito, kundi ang magsugal sa lamay ng patay. Kahit na, wala ka pa rin karapatan na saktan ng batang yan. Dahil hindi naman ikaw ang nagpapakain dyan. Basta, pakawalan mo si Rex. Tapos ang usapan. Kinuha ni Danilo si Rex mula sa aking kamay. Kaya mas lalo akong nagalit. Akma ko sanang babawiin ang bata, pero humarang si tatay. At para hindi ko maramdaman ang pagkapahiya dahil natalo ko ng dalawa, si Danilo ang binalingan ko. Ikaw, Danilo, hindi pa tayo tapos. Paghatid mo sa batang yan, sabihin mo kay Linda, bayaran niya ang mga santol na kinuha ng kanyang anak at pagkatapos, umuwi ka kagad at pakainin mo mga baboy natin nang hindi kung ano-ano ang inaatupag mo. Buwisit na buhay ito. Hindi sumagot ang aking anak. Tuloy lang siya sa paglalakad. Hawak niya sa braso si Rex. Kaya kaming dalawa naman ni tatay ang nagharap. Gigi, hindi mo dapat kinausap ng gano'n ang anak mo. Aba, binata na si Danilo. Marunong na siyang maiya sa mga taong makakarinig sa mga sinasabi mo sa kanya. Hindi lang ang magulang ang nirerespeto, kundi pati na rin ang damdamin ng anak. Huwag mo sana kalimutan yon. Wala po akong pakialam kung marinig nila baka sinasabi ko dahil hindi naman sila bingi. Tsaka bakit ko naman po iisipin na sasabihin ng ibang tao? Hindi naman sila nagpapalabot sa amin. At kung sa baho lang din naman ang pag-uusapan, ay, di hamak naman na mas marami akong alam kumpara sa kanila. Gigi, diyan ka magaling. Kaya palagi ka napapaaway. Habang maaga pa, tumigil ka na sa pangingialam mo sa buhay ng ibang tao. Maawa ka naman sa anak mong si Danilo dahil siyang naapektuhan sa ugaling ipinapakita mo. Wala po akong pakialam sa nararamdaman ng aking anak. Kung ayaw niya marinig ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin, bumalik siya sa tiyan ko at magpalit siya ng ina. Jesus Maria Joseph ka naman babae ka, oo. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Talaga bang wala ka ng pakiramdam? Baka marinig ka ni Danilo. Pwede ba, Tay? Imbis na sermonan mo ko, bakit hindi na lamang po kayo mag-igib ng tubig? Wala na po akong pampaligo. Nakakadiri na ang itsura ko, ha? Hay nako, nakakasura talaga ang araw na to. Nakakabwisit talaga. Ikaw, Gigi, ayusin mo yung bunganga mo. Ama mo pa rin ako. Baka makalimutan kong anak kita. Sana lang talaga, hindi mo pagsisiyan ang pagiging masamang ugali mo. Sana, hindi ka karmahin sa mga pinagagagawa mo. Sobra na ang kamalditahan mo. Hindi ka na nakakatuwa. Matagal na po akong ganito. At masaya ako kapag tinatawag nila akong maldita. Dahil pakiramdam ko, nakaganti na ako sa kanila. Kaya wag po kayo magsalita ng kung ano-ano. Ay nako, dyan na nga kayo. Nakakainis kayong kausap. Akma ko na sanang tatalikuran ang aking ama.
nang biglang nahagip ng aking paningin ang tatlong babae na nag-uusap at pagkatapos ay titingin sa akin. Naningkit ang aking mga mata dahil sa galit at maging sila ay sinigawan ko. Ay! Mga lorong sinungaling! Anong pinagchichismisan nyo dyan, ha? At titingin-tingin pa kayo sa akin, ha? Maganda ba ang pelikula na pinanood nyo? Mga chismosang palaka kayo. Subukan nyo lang na ipagkalatan nangyari ngayon at sisirain ko rin ang buhay ninyo. Dahil sa sinabi ko, ay nagmadali silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ako naman ay tumuloy na rin sa loob ng aming tahanan. Bilang maglalako ng longganisa sa aming lugar, ng baryo ng Santa Fe, alam ko na lahat ang kwento ng buhay ng aking mga kababaryo. Hindi naman nila ako pinakikialaman, pero gustong gusto kong makialam sa buhay nila. Hindi kumpleto ang araw ko kapag wala akong nasasaktan na tao. Maldita nga ang tawag nila sa akin at pinanindigan ko yun. Marami ang galit sa akin, ngunit wala akong pakialam. Pero sa kabila ng kasamaan ng aking ugali, marami pa rin ang bumibili sa akin ng longganisa. Tinatakot ko kasi sila na kapag hindi sila bumili ng tinda ko, ay mamalasin sila at mabubunyag ang kanilang mga lihim. Ganong klase akong babae. Nagsimula lang naman akong magbago nang magkahiwalay kami ng aking asawa dahil nasira ang aking pamilya ng mga kwento rin na wala namang katotohanan. Kaya heto, gumaganti ako sa kanila ng doble sa kasamaang ipinakita nila sa akin noon. Kung pasamaan lang naman ng ugali, ako na ang nangunguna sa listahan. Kinabukasan, nagulat ako sa biglang pagdating ni Nolan. Siya ang kapitan sa aming barangay. Nang mga sandaling yon, ay kasama niya ang kanyang 4 na tanod. Hinarap ko sila habang nakataas ang aking kilay. Anong masamang hangin ang nagtaboy sa inyo para pumunta kayo rito, ha, Kapitan? Nakatanggap kami ng reklamo mula sa batang sinaktan mo raw kahapon. Ang anak ni Linda, na si Rex. Eh ano naman ngayon? Mas matindi kung ako nagreklamo sa kanila. Ang lakas naman ng loob niyang magreklamo. Sila na nga nakaperwisyo sa akin. Hindi ako. Ang anak niya pumasok sa bakuran ko. Kaya sila pa ang may atraso sa akin, Kapitan. Kahit na hindi mo dapat sinaktan yung bata. Alam mo ba, dahil sa ginawa mo, ay pwede ka nilang kasuhan ng child abuse. Wala akong pakialam. Tsaka hindi nila ako basta-basta makakasuhan ng child abuse kung wala naman silang ebidensya. Baka sila pa nga ang kasuhan ko. Pwede ko silang ireklamo ng paninirang puri, trespassing at pagnanakaw. Ilan lamang yan sa mga pwede kong ikakaso sa kanila. Kaya wag nila akong subukan. Isa pa, kung maghahain sila ng reklamo sa kasong pananakit ko sa bata, aba, nasa ng katibayan na, Ber, na nagsasabing binugbog ko nga ang bata. Kaya ako narito ay para pagharapin kayo sa barangay ni Linda. Baka pwede pa ninyong pag-usapan ito. Ikaw ang humarap sa kanya, Kapitan. Hindi ako pupunta ron. Sabihin mo kay Linda na wag niyang uubusin ang pasensya ko. Baka mamaya niyan pabayaran ko talaga sa kanya ang santol na ninakaw ng kanyang anak. Hindi pwede ang gusto mo mangyari. Kailangan mo pa rin humarap sa ina ng bata. Bingi ka ba, Kapitan? Sinabi ng ayaw ko Kung gusto mo, ikaw na lang ang humarap sa kanya. Isa pa, bakit ba parang sa tono ng pananalita mo para bang kinakampihan mo ang babaeng yon? Siguro, totoong may relasyon kayo ni Linda, no? Kaya ganyan na lamang ang pagmamalasakit mo sa kanya. Anong sabi mo? Paano napunta doon ang usapan, ha? Isa pa, labas ang personal na bagay sa kaso mo, Gigi. Kung mamaya ay wala ka pa sa barangay, mapipilitan kaming dalhin sa bayan ang kaso mo para pulis na ang pumunta sa'yo rito. Subukan mo lang. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Sinasabi ko sa iyo, Kapitan, hindi ako natatakot na makita ko ang pulis na sinasabi mo. O ngayon, kung wala ka ng ibang sasabihin, makakaalis ka na. Sinasayang mo lang ang oras ko. Ako ang wag mong subukan, Gigi. Makikita mo talaga
ang hinahanap mo? Dahil hindi pa sila umaalis sa harapan ng bahay ko, nainis ako. Kaya pumasok ako sa loob ng aking silid at kinuha ko ang aking irinola. Dali-dali akong lumabas ng bahay at isinaboy ko yun sa kanila. Nagpulasan ang mga tanod nang maamoy nila ang mabahong likidong isinaboy ko sa kanila. Malakas akong napahalakhak ng tawa nang makita ko ang kanilang mga reaksyon. O ano? Kumusta naman ang pabango ko? Sabi na kasing umalis na kayo at nakakaabala na kayo. Akala nyo siguro ay natatakot ako sa inyo, ano? O ayan, singhutin nyo ang amoy nang maubos. Bastos ka talaga, Gigi. Sagad na sa buto ang kamalditahan mo. May araw ka rin, tandaan mo yan. Wala kang sinisino, kaya humanda ka. Hindi ako makakapayag na hindi ka managot sa ginawa mo sa amin. Sos, sige lang. Dagdagan mo ang kaso mo sa akin. Tignan ko lang kung sino ang susuko sa ating dalawa sa bandang huli. Kulang pa nga yan eh. Gusto niyo pa ba ng isa na mas pampabuhay pa ng dugo? Saglit lang at may kukunin pa ako. Mabilis akong nagtungo sa likod ng aming bahay. Kumuha ako ng bahay ng langgam na pula mula sa puno ng guyabano. Pagkatapos ay tumakbo ako pabalik sa harapan ng bahay ko. Mas lalo akong nainis nang makita kong naroroon pa rin sila. Kaya naman, inihagis ko sa kanila ang bahay ng langgam. Tumama yon sa kanilang katawan. Dahil sa gulat, nagtatatalon sila sa pagpispis ng mga langgam na dumikit sa kanilang damit. Nagsitakbuhan sila at ang naiwan ay sinolan. Dahil sa kaguluhan, narinig ni tatay ang ingay at ang eksenang yon ang kanyang nadatnan. Galit na galit si tatay na kinuha ang natitirang bahay ng langgam sa aking kamay at inihagis yon sa malayo. Talaga bang wala ka nang gagawin tama, ha, Gigi? Pati sina Kapitan, hindi mo na iginalang? Ako ang hindi nila ginalang sa sarili kong pamamahay. Kaya aga-aga tay bigla sila susugod sa akin at aakusuhan nila ako ng kung ano-ano. Aba, dapat lang yan sa kanila. Wala na po talagang pinipili ang anak niyo, Tatay Merto. Dinaig pa niya ang nasisiraan ng ulo. Nagpunta lang po kami rito para sana pakiusapan siya na makipag-usap kay Linda para hindi na po lumaki ang gulo. Pero imbis na magpakumbaba, aba, siya pa po itong galit. Ito pa ang ginawa niya sa amin. Jesus Mariosep, pambihira ka naman talaga, Gigi. Hindi naman kita pinalaki ng ganyan na. Nakakahiya ka. Sige, humingi ka ng pasensya kay Kapitan. Manigas siya, tay. Wala akong dapat ihingi ng pasensya sa kanya. Dahil alam ni tatay na hindi niya ako mapipilit sa gusto niyang mangyari, siya na ang nakipag-usap kay Kapitan Nolan. Kapitan, ako na po ang humihingi ng pasensya sa inyo sa ginawa ng anak ko. Hayaan niyo po, at ako na lang ang kakausap kay Linda para makipag-areglo. Mawalang galang na po sa inyo, Tatay Merto. Pero ang dapat po siguro na makipag-usap kay Linda ay si Gigi. Hindi ho kayo. Huwag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero, huwag niyo po sanang konsintihin ang ugali ng anak niyo. Hoy! At sino ka para pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko, ha? Wala kang karapatan sa buhay ko. Kaya malahimik ka! Tumigil ka na, Gigi! Wala ka na sa katwiran. Mahiya ka naman sa ginagawa mo, aba. Tama naman ang sinabi ni Kapitan eh. Dapat hindi kita kinukonsinti sa kasamaan ng ugali mo. Kaya siguro nagkakaganyan ka. Dahil palagi kitang pinagtatakpan. Bakit, tay? Sinabi ko ba sa inyo na pakialaman niyo ko? Hay nako, pambihira. At talagang nagkampihan pa kayo, ha? Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan ka, Gigi. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi mo maaaring bastusin ang ipinatutupad kong batas. Tandaan mo yan. Ha? Batas? Batas para sa sarili mo? Ano? Nagkaganito ako. Bakit? May pakialam ka ba? Pwede ba? Umalis ka na. Baka hindi lang ihi at langgam ang ibato ko sa'yo. Kilala mo ko.
maikli lang ang pasensya ko. Sige, aalis ako. Pero sa susunod na pagpunta ko rito, mga pulis ng kasama ko, hindi ko na pagpapasensya ng ugali mo. Kahit na anong mangyari, papapanagutin kita sa mga kasalanan mo. Adios! Chupe! Alis na, alis na! Tama lang, satsat. Ang dami mo pa sinasabi. Pagkatapos kong sabihin yon, inirapan ko si Kapitan Nolan at ibinaling sa ibang direksyon ang aking paningin. Hindi ko matanggap na para bang may kinakampihan si Kapitan sa aming dalawa ni Linda. Dahil naman sa ginawa ko, lumapit si tatay kay Kapitan Nolan at nakipag-usap. At mula sa aking kinatatayuan, naririnig ko ang kanilang pinag-uusapan. Wala na po akong magagawa sa anak nyo, Tatay Merto. Naiipon na po ang kaso niya sa barangay. Ubus na po ang Blue Book. Kahit isa sa mga reklamo niya ay wala siyang hinarap. Palagi po kayong nakikipag-usap sa amin. Aba, hindi po tama yun. Pinagbibigyan ko lamang po kayo dahil sa mga pangako nyo. Pero iba na ho ito eh. Dahil may sinakta na siyang bata at may 3 babae na testigo sa ginawa niya. Isa pa, nandun din po kayo, hindi ba? Lumalabas na kinukonsinti niyo ang ginagawa ni Gigi. At bilang kapitan, ginagawa ko lamang po ang aking tungkulin dito sa ating baryo. Pasensya ka na, Nolan. Hayaan mo. At makikiusapan ko uli ang aking anak. Gagawin ko ang lahat. Hindi na po madadala sa pakiusapan ang ugali ng inyong anak, Tatay Merto. Malala na po talaga ang kasamaan ng inyong anak. Huwag niyo na pong hintayin na pagkaisahan siya ng mga tao rito at palayasin sa baryong ito. Nang marinig ko yon, ay hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko si Kapitan, kinausap ko siya, at matigas akong nanindigan sa aking katwiran. Subukan mo lang. Nahayaan nilang gawin sa akin yon. Dahil kung hindi, malalaman ng lahat na kabit mo si Linda. At wala akong pakialam kung totoo o hindi ang kwentong ipagkakalat ko sa kanila. Huwag mo kong pinagbabantaan, Gigi. Hindi kita pinagbabantaan, Kapitan. Sinasabi ko lang sa iyo kung ano ang gagawin ko sa oras na pagkaisahan nila ako. Kung sa bagay, diyan ka naman magaling eh. Ang gumawa ng kwento, di ba? Kahit na anong gawin mo, hindi ako natatakot sa iyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Isa pa, hindi ko kabit si Linda. Naaawa lang ako sa kanya dahil sa ginawa mo sa kanyang anak. Hindi mo ako maloloko. Tama na, Gigi. Baka hindi ako makapagtimpi. Masaktan lamang kita. Tutuloy na po ako, Tatay Merto. Sana, ito na ho ang huling pagpunta ko rito. Kung makikipag-usap siya kay Linda, baka sakali pang iatras niya ang kaso. Kahit naman sinong ina, magagalit din kapag sinakta ng ibang tao ang kanyang anak. Sige na, Kapitan. Ako nang bahala sa anak ko. Maraming salamat at pasensya na huhuli. Hindi na ako nagsalita sa mga sandaling yon. Hinayaan ko nang umalis si Kapitan Nolan at ang mga tanod niya. Nang mawala na sila sa aming paningin, saka naman ako kinausap ni Tatay. O ano? Nakita mo na? Nakita mo na resulta ng ginawa mo kahapon, ha? Tay, pwede ba? Bawas-bawasan nyo nga ang pangingialam sa buhay ko. Sino ba ang kinakampihan nyo? Sila ba o ako? Wala akong kinakampihan. Doon lang ako sa tingin ko ay tama at sa nakikita ko, ikaw ang mali rito. Kailan po ba ako naging tama sa paningin nyo, Tay? Hindi na hinintay ni Tatay na magsalita ako. Mabilis siyang umalis sa harap ko at pumasok sa loob ng aming bahay. Nang inilinga ko ang aking paningin sa paligid, nahagip ng aking paningin si Berting na nakatayo sa kabilang bakuran. Siya ang aking kapitbahay na tahimik at madalas kong nakikitang lumalabas ng gabi para pumunta sa bundok. Pangangaso ng baboy ramo ang kanyang hanap buhay. Nasusura ako sa klase ng tingin niya sa akin. Kahit hindi niya ako pinakikialaman, kumukulo ang dugo ko sa kanya dahil pakiramdam ko, pinagtatawanan niya ako, pinipintasan at kinukutya
ng palihim. Hay nako! Sa dinami-rami ng mukhang makikita ko, ang pagmumukha pa talaga ni Berting ang makikita ko. Mukha siyang baliw. Nang mapansin ko na hindi gumagalaw si Berting sa kanyang kinatatayuan, hindi na ako nakatiis. Sinigawan ko siya at pinandilatan ko ng mga mata. Hoy, ikaw magaling na lalaki? Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Ang sama mo makatingin, ha? Buwisit ka, ha? Dukutin ko kaya mga mata mo. Hindi pa rin siya natinag kahit sinigawan ko na siya. Kaya ako na lamang ang pumasok sa loob ng aming bahay. Umupo ako sa bangko at nakasimangot na nakatingin sa labas ng pintuan. Pagkatapos ng araw na yon, kinabukasan, ay kinausap ko ang mga peke kong kaibigan. Sila ang ginagamit ko para ipagkalat ang gawa-gawa kong kwento tungkol kay Linda. Hay nako! Alam niyo na ba ang kumakalat na balita ngayon sa baryo natin? Oh, itong si Linda. Aba kabit pala ni Kapitan. Kaya pala malakas sa barangay ang bruha. Tsaka, napapansin niyo ba? Kapag may ibinibigay na ayuda si Mayor, nako, nangunguna talaga sa listahan si Linda. O di ba? Kalabisan naman yon para sa atin na naghihirap din. Kitang-kita ko ang reaksyon sa 3 babaeng kausap ko. Sila ang testigo na sinasabi ni Kapitan na nakakita di umano sa ginawa ko kay Rex. Balak ko na lituhin sila at ako ang kanilang kampihan. Napataklob sila ng palad sa kanilang bibig at nagkakatinginan. Kapag ganun na ang kanilang mga ikinikilos, alam ko na napapaniwala ko na sila sa aking kwento. Kaya naman, sumilay ang nakakalokong ngiti sa aking labi. Teka, hindi pa rin nagtatapos ang aking mga natuklasan. Balita ko pa nga at malakas nga ang ugong-ugong sa baryo natin. Itong si Rex daw, marahil anak ni Kapitan Nolan kay Linda. O ano, kakampihan niyo pa rin ba ang haliparot na babaeng yon, ha? Mas lalong nanlaki ang mga mata ng 3 babae. Hindi pa sila nasiyahan. Hinila nila ako sa likod ng kanilang bahay at doon namin ipinagpatuloy ang aming pagkikwentuhan. Nalaman ko na si Kapitan Nolan pala ay nakikita rin nila na pumupunta sa bahay ni Linda at nakikipag-usap ng matagal. Kaya naman naging maganda ang pakiramdam ko ng mga oras na yon dahil umaayon sa akin ang pagkakataon. Kaya naman, nang matapos kami sa aming kwentuhan, hindi mawala sa akin labi ang matamis na ngiti dahil pakiramdam ko makakaganti na ako kay Linda. Tignan ko lang ngayon kung hindi kayo pagpiestahan ng mga tao sa barangay natin. Ha! Nagkamali kayo ng binangga. Habang tinatahak ko ang mabatong kalsada, dala ang aking basket na may laman na longganisa, panay anling ako sa paligid. Naghahanap ako ng mga taong pwede ko pang pagkwentuhan ng aking mga peking balita. Maya-maya pa ay nakita ko si Linda. Nagkatamaan kami ng paningin at naningkit ang kanyang mga mata dahil sa galit. Aba! Anong tinitingin-tingin mo, ha, Linda? Ang kapal yata ng mukha mo para magreklamo sa barangay. Ang anak mo nga ang pumasok sa bakurang ko, ano? Magnanakaw ang anak mo. Dapat nga, ako pa nga ang bayaran mo sa perwisyong ibinigay ng anak mo sa akin. Nakita ko na lumitaw si Rex sa likod ng kanyang ina. Pinipigilan ng bata ang kanyang ina na wag na akong patulan. Pero sa kabila ng ginawa na yon ng bata, hindi nabawasan ang galit ko para sa kanila. Kaya naman, inirapan ko silang mag-ina. At sa pagtingin ko sa kabilang kalsada, nakita ko naman si Kapitan Nolan. Papalapit siya sa aking kinatatayuan. Madilim ang kanyang anyo. Nang makalapit siya sa akin, hinawakan niya ako ng maigpit sa aking braso. Hoy ikaw, anong sinabi mo sa mga babae niyong kanina, ha? Talaga bang wala ka ng ibang gagawin kundi ang manira ng pagkatao ng iba? Bitiwan mo ang braso ko, Kapitan. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang kapitan dito. Gawain ba yan ng matinong kapitan, ha? Ang malakit ng babae? Hindi kita sinasaktan. Tinatanong lang kita.
kung ano ang narinig mo. Totoo yon. Kaya bitiwan mo na ang braso ko. Saka ako binitiwan ni Kapitan Nolan at nag-aalala na napatingin kay Linda. Hindi niya masabi sa akin ang dahilan kung bakit siya nagagalit dahil nag-aalala ito sa mararamdaman ni Linda. Kaya naman, mas lalong tumibay ang aking hinala na meron talagang relasyon ang dalawa. Halika, mag-usap tayo, Gigi. Nag-uusap na tayo, Kapitan, di ba? Bakit? Ayaw mo bang marinig ni Linda na alam kong kabit mo siya? Bumakas ang galit sa muka ni Kapitan Nolan at nang tangka niya na akong hahawakan, naramdaman ko naman ang maigpit na pagkakakapit ni Linda sa aking buhok. Kinaladkad niya ako papalayo kay Nolan, kaya nabitiwan ko ang aking basket. Agad na umawat si Nolan sa amin. Hinawakan niya ang kamay ni Linda para ilayo sa akin, at nang mabitiwan ni Linda ang aking buhok, gumanti ako sa kanya. Sinampal ko siya at sinipa sa kanyang sikmura. Namilipit siya sa labis na sakit, kaya agad itong inilalayan ni Nolan para itayo. Halos magkayakap na sila habang pinoprotektahan nito si Linda. Hayop ka, Linda! Magsama kayong dalawa! Ikaw ang unang nanakit sa akin, ha? Baka ikaw na naman ito magreklamo! Nagpumigla si Linda mula sa pagkakakapit sa kanya ni Kapitan Nolan. Sinugod niya ako at gumanti ng kalmot sa akin. Tinamaan niya ako sa braso pero hindi ako nagpatalo. Tuluyan na kaming nagpambuno sa harap ni Kapitan Nolan at nagtawag na rin yun ng atensyon sa mga taong naroroon. Pinagtulungan nila kaming awatin. Saka kami naghiwalay ni Linda. Bitiwan niyo ako! Bakit ba pinagtutulungan niyo ako, ha? May kasalanan din naman ang babaeng yan! Hindi ka pinagtutulungan. Inaawat ka lang. Nakita mo naman, di ba? Si Linda ang nauna, hindi ako! Tumigil ka. Ang alam ko, nagsimula ang lahat sa bibig mo at sa pananakit mo sa bata. Palibhasa, wala kang alam sa pagiging ina, kaya hindi mo alam kung ano nararamdaman ni Linda nang saktan mo ang kanyang anak. Wala akong pakialam. Magsama-sama kayong lahat. Dinampot ko ang aking basket at longganisa sa lupa. Pagkatapos ay umalis ako sa lugar na yon. Umuwi ako sa bahay at galit na ibinagsak ko ang aking katawan sa upuan. Maya-maya pa ay narinig ko ang yabag ng paa ni tatay papalapit sa akin. Teka, bakit yata ang aga mo ngayon, Gigi? Ubus na ba ang tinda mong longganisa? Hindi pa po, tay. May nangyari lang po sa daan. Nangyari na ano? May ginawa ka na naman bang kaguluhan? Aba, teka. Magulo ang buhok mo, ha? Tsaka marumi ang damit mo. Napaaway ka ba, ha, Gigi? Alam niyo na pala eh. Nagtatanong pa kayo. Teka, ano ba talaga nangyari? Ano pa ba? Pinagkaisaan lang naman nila ako doon sa kalsada. Katulong ang magaling na kapitan, kasama ng haliparot niya na kabit na si Linda. Mga peste talaga. Halata naman na meron silang relasyong itinatago eh. Sus! Ano bang pakialam mo sa buhay nila? Para makipag-away ka pa? Hindi ka pa ba nagsasawa sa kaso mo sa barangay? Balak mo pa yatang dagdagan. Isa pa, kung may relasyon man ang dalawang yon, abay buhay nila yun. Wala kang pakialam doon. Pati ba naman kayo, tay? Ay nako, pambihirang buhay to. Bakit ba lahat na lamang kayo ang tingin sa akin ay masama? Bakit? Hindi ba totoo naman? Wala ka nang ipinagkaiba sa mga taong sumira sa pamilya mo noon. Katulad ka na rin nila na nakikialam sa buhay ng iba. Huwag po natin pag-usapan ang tungkol sa nakaraan ko, tay. Nakalipas na yon. Yan ang mali sa'yo. Hindi ka marunong tumingin sa nakaraan. Alam mo na ang sakit kung paano pinakikialaman ng ibang tao ang buhay. Bakit ginagawa mo sa iba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo ring gawin sa iba. Hindi ko pinansin ang mga sinabing yun ni tatay. Hinayaan ko siya na umalis sa aking harapan. Pagkatapos, tumayo ako at pumasok sa loob ng aking silid. Nagpalit ako ng damit, saka nahiga sa aking katre.
Maya-maya pa ay dinalaw na ako ng antok at agad na nakatulog. Pero naalimpungatan ako sa ingay ng mga manok mula sa likod ng aming bahay. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Maliwanag pa ang paligid ng mga sandaling yun. Muling naulit ang ingay, ngunit siyap na yun ng mga sisiw. Kaya naman, mabilis akong lumabas ng bahay. Tumambad sa aking paningin ang 5 kabataan na maingat na naglalakad habang nakatutok ang kanilang tirador sa bahagi ng aking poultry. Dala ng bugso ng aking damdamin, hinubad ko ang aking tsinelas at hinabol ko ang mga bata. Agad silang tumakbo at tumalon sa bakod. Ay! Pwisit kayo! Mga lintik talaga kayo! Kapag naabutan ko kayo, dila nyo lang ang walang latay sa akin! Ngunit hindi ko sila naabutan. Masyado silang mabibilis. Habol ang aking hininga na tumigil ako sa paghabol sa kanila. Kaya nakita ko ang mga nagkalat na patay na sisiw sa lupa. Buwisit! Mga buwisit kayo! Humanda talaga kayo sa akin! Malakas akong napasigaw dahil sa panggigigil. At dahil malakas ang aking boses, narinig yun ni Tatay at Danilo. Kaya lumabas sila ng bahay. At maging sila ay nagulat din sa kanilang nadatnan. Nay, ano po nangyari sa mga sisiw? Anak, tulungan mo ako. Habulin natin ang mga batang yon. Pinatay nila ang mga sisiw ko. Nay, nakita niyo po ba na sila po pumatay sa mga sisiw? Hindi ko nakita. Pero nakita ko may hawak silang tirador. Tumakbo sila palabas ng ating bakuran. Kaya ang ibig sabihin nun, may ginawa silang kasalanan. Nay, tumakbo po sila dahil natatakot po sila sa inyo. At hindi kayo sigurado na sila nga ang pumatay sa mga sisiw natin. JJ, tama si Danilo. Makinig ka sa kanya. Tigilan mo na ang pananakit sa mga batang pumapasok sa bakuran natin. Wala akong pakialam. Ako ang ginugulo nila, Tay. Walang nanggugulo sa'yo, JJ. Ikaw lang itong palaging galit. Magsasalita pa sana ako, pero nakita ko si Berting na nakatayo sa loob ng kanyang bakuran. Nakatingin siya sa amin. Pagkatapos ay titingin sa aking mga manok. Maya-maya pa ay muli siyang titingin sa akin na para bang may gustong sabihin. Lintik na. Ano bang problema ng lalaking yon? At sa tuwing may hinahabol akong mga bata ay palagi niya akong tinitignan ng masama. Walang masama sa kanyang tingin, JJ. Siyempre, nagulat din siya kanina dahil malakas ang boses mo. Siya nga naman, Nay. Huwag niyo na pong pag-isipan na masama si Mang Berting. Mabait naman po siyang tao eh. Minsan nga po, nahuhuli ko siya na sinasaway niya mga batang nakikialam sa mga tanim niyo eh. Sus! Pakitang tao lang yun, anak. Hay dako, nakakainis talaga. Kung tinulungan mo na sana ako kanina na habulin ang mga batang yon, hindi sana ako nagagalit ng ganito. Nay, mali naman po na hulihin sila. Sa tingin ko po, balak niyo na naman po sakta ng mga batang yun eh. Eh, anong gusto mong gawin ko sa kanila? Pabayaan na naman ang mga yon? Hay nako, hindi pwede. Hindi ko palalampasin ang ginawa nila sa mga manok ko. Inalam mo ba kung sila ba talaga may gawa nun sa mga sisiw mo? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, mabigyan sila ng leksyon. Pumasok ang mga batang yun sa aking bakuran nang walang paalam. Kaya sila ang may kasalanan. Nay, tama na po. Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Alam niyo po ba na ang isa sa mga batang hinabol niyo ay may sakit na hika? Paano po kung meron nangyaring masama sa bata? Aba, Nay, naisip niyo po ba kung ano mangyayari sa inyo pag nagkataon? Danilo, hindi ko kailangan ng sermon mo. Anak lang kita, baka nakakalimutan mo. At wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Anak niyo nga lang po ako, Nay. Pero nadadamay po ako sa kahihiyan na ginagawa niyo eh. Kung wala po kayong hiya, ako po meron. Hiyang-hiya na po ako sa mga pinagagagawa niyo. Sana, hindi na lang po kayo naging ina ko. Dahil sa masakit na salitang binitiwan ng aking anak, umangat ang aking kamay at sinampal ko siya ng malakas. Naniningkit ang aking mga mata
dahil sa galit. JJ, anong ginawa mo? Bakit mo sinaktan si Danilo? Lo, ayos lang po ako. Mas mabuti na po yung sinampal ako ni nanay para matauhan ako na hindi ko siya dapat na ituring na ina. Anong sabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo! Wala kayong kwentang ina! Teka sandali! Danilo, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Danilo! Tumakbo si Danilo, papalayo sa akin. Halos sirain niya ang tarangka ng aming bakuran. Parang pinupukpok ng maso ang aking dibdib dahil sa pag-aalala. Ngunit mas nangibabaw ang labis na sama ng aking loob. Nahabol ko siya ng tanaw, kaya nakita ko siya na pumasok sa kakahuyan. Bigla ko narinig ang boses ng aking ama sa aking likuran. Nakita mo na kung ano ang naging resulta ng ginawa mo. Pati ang anak mo, lumalayo na rin sa'yo. Oo na. Masama na kung masama. Pero kahit kailan, hindi ko siya pinabayaan. Kaya wag niya akong pagsasabihan ng wala akong kwentang ina. Hindi na ako makikialam sa'yo. Pero ako, hahanapin ko ang aking apo. Natitiyak ko na masama ang loob niya sa ginawa mo. At para sa ikatatahimik ng loob mo, ayan, tignan mo ang lupa. Habang nag-uusap tayo kanina, nakuha ni Danilo ang ahas na yan. Namatay ang sawa sa tama ng bato sa ulo. Nagmula yan sa tirador ng mga batang hinabol mo kanina. Ang mga batang hinusgahan mo agad. Sila ang nagligtas sa ibang mga manok na dapat sana ay nalunok na ng sawa na yan. Nagulat ako nang makita ko ang sawa sa lupa. Hindi ko kagad napansin yun dahil mas pinagtuunan ko ng pansin ng mga bata. Patay na ang ahas at tadtad dito ng tama ng bato sa katawan. Bigla kong nakonsensya at nagsisi sa mga nagawa ko. Pero likas talaga sa akin ang hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Kaya naman, pinanindigan ko na. Nagalit pa rin ako. Maiwan na kita dyan. Para naman, makapag-isip-isip ka. Inirapan ko si tatay. Hindi ko matanggap na napahiya ako sa mga sandaling yun. Maya-maya pa ay pumasok ako sa loob ng aming bahay. Pagkatapos ay naghintay ako sa pagdating ni tatay. Ngunit lumipas na ang 2 oras ay wala pa rin ang aking ama. Kaya bigla kong kinabahan. Nag-aalala ko na baka hindi pa niya nahahanap ang aking anak. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, bumalik ang aking ama. Pero hindi niya kasama si Danilo. Tay, nasaan po si Danilo? Aba, nag-aalala ka rin naman pala para sa anak mo. Natural, anak ko ho yun. Ang tanong ko lang po ang sagutin nyo. Nasaan po si Danilo? Nasaan po ang anak ko? Ayon, sa kasabaang palad, hindi ko siya nahanap kung saan-saan na ako nagpunta. Pero wala siya. Nagpunta rin ako sa mga kaibigan niya. Pero ang sabi nila, hindi raw nila nakita si Danilo. Alam mo, hindi mo dapat sinaktan ang anak mo. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak mo at pinagbuhatan mo siya ng kamay. Nabigla lamang ako, tay. Tsaka hindi ko alam na ahas pala ang pumatay sa mga alaga kong sisiyo. Kahit na anong sabihin mo, umalis na ang apo ko. Huwag mo sanang hintayin na pati ang anak mo iwanan ka na rin. Kagaya ng ginawa ng kanyang ama. Kahit na ako, na ama mo, kapag hindi ko na rin kinaya ang ugali mo, lalayasan din kita. Di bali nang magdildil ng asin, basta't hindi lang kita kasama sa iisang bubong. Sobra naman po kayo magsalita. Para namang napakasama ko ng tao. Bakit? Ano ba tingin mo sa sarili mo? Mabuti kang tao? Aba, Gigi, gumising ka na sa mga kalokohan mo. Dapat, maging mabuti kang ehemplo sa iyong anak. Hindi yung puro kasamaan ng ugali ang ipinapakita mo sa kanya. Tay, pwede ba tama na? Ako na ang maghahanap sa anak ko. Iuuwi ko siya rito. Bahala ka. Sana nga, maiuwi mo rito ang aking apo bago siya tuluyang umalis sa pamamahay na ito.
Padabog na iniwanan ako ni tatay. Para bang biglang nanikip ang aking dibdib nang maisip ko na baka iwan na nga ako ng aking anak. Kaya naman, nagsukbit ako ng itak sa aking bewang at nagdala rin ng sulo dahil malapit ng dumilim. Mag-isa kong hinanap ang aking anak sa kakahuyan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating ko ang gitna ng kagubatan. Tinawag ko ng paulit-ulit ang pangalan ng aking anak hanggang sa humantong ako sa malaki at lumang bahay sa gitna ng kakahuyan. Aba teka, kailan pa nagkaroon ng bahay sa gitna ng gubat? Sino kaya ang may-ari nito? Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Tahimik naman ang lugar. Wala akong makitang ibang tao. Naisip ko na pasukin ang bakuran. Nagbabaka sakali akong makikita ko ang aking anak sa lugar na yon. Danilo anak! Nariyan ka ba? Si nanay ito! Mag-usap tayo anak! Ngunit wala akong narinig na tugon mula sa loob ng bahay. Akma na sana akong papasok sa pintuan nang biglang may lumipad na palaso at bumaon yun sa dingding ng pinto. Mabilis ako napalingon sa pinagmulan ng pana. Nakita ko si Berting. May buhat siyang malaking bayawak na may tama ng palaso sa ulo. Ibinaba niya yun sa lupa at galit siyang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo rito, ha? Nasa loob ka ng bakuran ko. Ano kaya kung gawin ko rin sa'yo? Ang madalas na ginagawa mo sa mga batang pumapasok sa loob ng bakuran mo nang walang pahintulot. At mabaliktad ang pangyayari. Ikaw naman ang hahabulin ko ng pana dahil pumasok ka sa loob ng bakuran ko nang walang paalam. Kakaiba ang naramdaman kong takot nang makita ang matalim na titig ni Berting sa akin. Namumula ang kanyang mga mata sa galit habang maigpit na hawak ang pana at handa nang itutok sa aking muka. Pero hindi ako nagpahalata ng takot sa kanya. Hindi ako natatakot sa iyo. Ilabas mo ang aking anak. Alam kong nandito siya sa bahay mo. Itinatago mo siya, hindi ba? Wala akong pakialam sa anak mo, lalo na sa buhay niyo. Hindi mo ko kagaya na nakikialam sa buhay ng may buhay. Sige na, makakaalis ka na bago ko pabutasin ng pana ang noo mo. Hindi mo ako basta-basta masisindak. Hindi ako natatakot sa iyo, Berting. Isa pa, ngayon ko lang nalaman na meron ka palang bahay sa gitna ng kagubatan. Parang may kakaiba sa iyo. Dahil sa sinabi ko, nagbago ang reaksyon ng muka ni Berting. Lumikot ang kanyang mga mata at naging balisa. Pero mas pinili nitong itaas ang pana sa kabinalahan ng palaso. Itinutok niya yun sa akin bilang hudyat na hindi siya nagbibiro. Subukan mo lang na lumikha ng mga kwento ng kung ano-ano tungkol sa akin. At sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo na nabuhay ka pa. Bakit? Natatakot ka ba? Siguro may tinatago ka, no? Wala akong panahon sa mga pinagsasasabi mo. Makakaalis ka na. Nang hinila ni Berting ang tali ng pana na nakatutok sa akin, ay napaatras ako. Lumayo ako sa kanya at mabilis akong lumabas ng bakuran niya. Ngunit hindi ako umalis sa tapat ng bahay niya. Umaasa ako na sana ay makikita ko roon ang aking anak. Diyos ko, sana naman walang nangyaring masama sa aking anak. Kapag nangyari yon, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Bigla ko natigilan nang biglang lumipad ang palaso at dumaplis yun sa aking pisngi. Gumuhit ang sakit sa aking sugat. Nakita ko na binabalahan pa ulit ni Berting ang pana at balak niyang patamaan ako ng palaso. Lintik na! Anong ginagawa mo? Bakit mo ako pinala? Nakalimutan mo na ba na mangangaso ko at pinapatay ko ang mababangis na hayop? Ikaw ay isang mabangis na hayop na dapat patayin. Kaya kung hindi ka paaalis sa tapat ng bakuran ko, ang susunod na palaso ay tatama na sa pagitan ng iyong mga mata. Humanda ka, Berting. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin. Tandaan mo yan! Nang muling hilahin ni Berting ang tali, ay agad na akong umalis sa lugar na yon.
Habang tinatahak ko ang daan pabalik sa bahay, ay galit na galit akong nag-iisip ng plano kung paano makakaganti kay Berting. Hindi ko namalayan na nakarating na ako sa tapat ng aming bakuran. Madilim na ang paligid at isang gasera lamang ang nakabukas sa loob ng aming tahanan. Nagmamadali akong pumasok dahil iniisip ko na baka naghihintay na sa akin si Danilo. Ngunit nadismaya ko nang makita ko na si tatay lamang ang nakaupo sa bangko at wala ang aking anak. Dumating na po ba si Danilo, tay? Hindi pa. At sa tingin ko, hindi siya uuwi ngayong gabi. Lintik na yan. Subukan lang niya na hindi umuwi at hindi ko na siya tatanggapin sa pamamahay ko. Sa tingin ko, natauhan na ang anak mo. Siya na ang kusang umalis sa pamamahay mo. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na magdasal na huwag kang iwan ng anak mo. Hindi na hinintay ni tatay na sumagot ako. Iniwan niya ako sa sala. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko sa aking mga mata. Maya-maya pa ay pumasok ako sa loob ng aking kwarto. Nanatili akong gising at hinintay ang aking anak. Pero lumipas na ang ilang oras, walang Danilo na dumating. Hanggang sa makatulugan ko ang paghihintay ko sa kanya. Kinabukasan ay agad akong bumangon at nagpunta sa kwarto ng aking anak. Pagbukas ko ay wala si Danilo. Naabutan ako ni tatay na nakatingin sa katre ng aking anak. Hindi siya umuwi kagabi. Marahil ay nagpunta siya sa kanyang ama. Tulungan mo ko, tay. Iuwi niyo po ang aking anak. Ikaw ang magpauwi sa kanya. Hindi ako makikialam sa inyong mag-ina. Ay siya nga pala, aalis muna ako. Tutulong ako sa kaibigan ko. Namatay ang kanyang anak sa pangangaso. Inatake raw na mabangis na hayop kagabi. Mabuti na lang at meron nagligtas sa kaibigan ko. Kaya hindi siya napahamak. Anak niya lamang ang namatay. Diyos ko, si Danilo, tay. Nakita ko rin na nagpunta siya sa kakahuyan. Baka kung napano na po siya. Walang mangyayaring masama sa anak mo. Sigurado ko ron. Hindi mo ba alam na nangunguna si Danilo sa pinakamahusay na gumamit ng pana? Ilang beses siyang nanalo sa mga patimpalak. Pati ang pagiging biyasa sa paggamit ng iba't ibang klaseng sandata. Kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano po bang sinasabi niyo, tay? Si Danilo, kailan lang ay itinanghal na pinakamahusay na manlalaro sa larangan ng paggamit ng pana. Sponsor ng mayor natin. Siya ang pandayo ng ating baryo. Hindi mo ba alam yon? Wala bang sinabi sa iyo ang anak mo? Pambihira na yan. Kung wala kang alam sa nangyayari sa anak mo, aba, habang maaga pa, mag-isip-isip ka na. Natigilan ako at hindi agad nakapagsalita. Hindi ako makapaniwalang ganong kahusay si Danilo. Naalala ko na merong pagkakataon na may nakikita akong tropeyo na dala ng aking anak. Pero hindi kayon pinagtutuunan ng pansin. At kapag kinakausap niya ako, palagi ko siyang sinisinghalan at itinataboy. Doon ko naisip na ang laki na pala ng pagkukulang ko sa aking anak. Nang mga oras na yon, ay para akong binuhusan ng malamig na yelo. Lihim kong pinagsisihan ang lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Maya-maya pa ay biglang bumalandra ang pinto at pumasok si Danilo. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko siya. Anak, mabuti naman na tumuwi ka na. Saan ka ba nagpunta kagabi? Hinanap kita. Tumingin lang sa akin si Danilo. Blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, pumasok siya sa loob ng kanyang silid. Pagkatapos ay isinarado niyang mabuti ang kanyang pinto. Sinubukan kong kausapin siya. Kumatok ako sa kanyang pinto. Anak, mag-usap naman tayo. Pasensya ka na sa ginawa ko. Nabigla lang naman ako, anak. Wala akong natanggap na tugon mula sa loob. Kaya naman, umalis ako sa tapat ng kwarto ng aking anak.
Ipinagluto ko na lang siya ng paborito niyang pagkain. Nang matapos ako sa aking pagluluto, bigla namang dumating si Kapitan Nolan, kasama si Linda at ang kanyang mga tanod. Sa pagkakataong yon, bigla kong nakalimutan ang tungkol sa aking anak at napalitan yon ng matinding galit para kina Linda at Kapitan Nolan. Ay na naman. Anong ginagawa niyo rito? Kailangan pa bang itanong yan? Hindi ako makikipag-usap. Kaya makakaalis na kayo. Hindi kami aalis. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin sa barangay at pag-uusapan nyo ni Linda ang problema nyo. Wala kaming dapat pag-usapan. Kaya bakit pa kayo na parito? Narito kami ni Linda para makipag-usap ng maayos sa'yo. Wala na siyang balak na ituloy ang kaso niya laban sa'yo. Oh, ganun naman pala eh. Ano pang ginagawa niyo rito? Anong gusto niyo mangyari, ha? Pasalamatan siya? Hindi na, oy. Manigas kayo. Alam mo, Gigi, kaya ka iniwan ng mga taong nagmamahal sa'yo dahil sa ugali mo. Nagpapakumbaba na nga sa'yo ang tao. Ikaw pa itong nagmamalaki. Ang sama talaga ng ugali mo. Kung totoo na nagpapakumbaba si Linda, bakit kailangan pa na magsama siya ng kapitan dito at mga tanod? Kung gusto niyo talagang magkaayos kami, siya ang humingi ng tawad sa akin dahil ako ang kinasuhan niya. O baka naman, kaya niya to ginagawa ay dahil natatakot siya na malaman ng lahat ang tungkol sa sekreto ninyong dalawa. Hindi na nakatiis si Linda. Wala siyang imik na umalis sa aking harapan. Naiwan si Kapitan Nolan na bakas sa muka ang galit para sa akin. Saka ko lang napansin na marami na palang tao sa loob ng aming bakuran. Nagbubulungan sila habang sinasabi na makapal daw ang aking pagmumuka. Makapal pala, ha? Sandali, at may ibibigay ako sa inyo. Teka, Gigi, ano gagawin mo? Saan ka pupunta? Hindi ko sinagot ang tanong na yon ni Kapitan Nolan. Sa halip, mabilis akong pumasok sa loob ng aking kusina. Pagbalik ko, ay may dala na akong asin. Isinaboy ko yun sa kanila. O ayan, yun ang dapat sa inyo nang hindi niyo pagpiesta ng buhay ko. Kung magbubulungan kayo, kala nyo wala naman kayong tinatagong baho. Lalo ka na, Sabel. Hindi ba't sausawan ka naman ng mga kalalakihan dito? Gigi, ano ba yan? Tama na! Ano ka ba? Bakit? Sumasawsaw ka rin ba sa kanya, ha? Kung sa bagay, Kapitan, ganyang klaseng lalaki ka naman, hindi ba? Tumigil ka. Huwag mo kong madamay-damay sa mga kalokohan mo, Gigi. Bakit, Kapitan? Totoo naman, di ba? Kaya kung ayaw mo na magkalat pa ang baho rito, paalisin mo na mga taong yan. Kasama ka. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Mga wala kayong kwenta. Dahil sa kaguluhan, lumabas ang aking anak na si Danilo. Tama na yan, Nay! Hindi pa po ba kayo napapagod sa ginagawa nyo? Labas ka rito, anak. Huwag kang makialam. Paano pong hindi ako makikialam? Wala na ako mapupuntahan. Lahat sila galit na rin sa akin dahil kayo ang nanay ko. Kapag hindi po kayo nagbago, hindi ko na po kayo kakausapin kahit kailan. Tandaan niyo yan. Huwag mo akong tinatakot, ha, Danilo? Kita mo na, pati ang anak mo nahihirapan na rin sa mga pinaggagawa mo. Sana, hindi pa huli. Magbago ka na, Gigi. Bago ka pa man maparusahan sa ginagawa mo. Hindi ako mapaparusahan dahil wala akong ginagawang masama. Isaksak mo yan sa kukote mo, magaling na kapitan. Dala ng aking galit ay pinagsarahan ko sila ng pinto at pumasok ako sa loob ng aking kwarto. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay buong araw akong hindi lumabas ng bahay. Pansamantala akong nanahimik. Pagkalipas ng 1 linggo, ay hindi muna ako nakihalubilo sa mga tao. Kaya naman, inakala ni Tatay at Danilo na nagbago na ako. Kinausap na ulit ako ng aking anak. Akala ko talaga, tuloy-tuloy na ang katahimikan sa buhay ko. Akala ko, nagbago na ang lahat sa paligid ko. Ngunit isang gabi, ay nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak mula sa himpapawid. Sa tapat yun ng aking bahay. Kaya naman,
Napabalikwas ako ng bangon at pinakiramdaman ko ang paligid. Kasunod ng pagputak ng mga manok sa loob ng aking poultry. Diyos ko po, may ahas na naman yatang nangihinain sa aking mga manok. Teka, nasa kaya ang itak ko? At humanda talaga sa akin ang ahas na yon. Tatagain ko talaga siya. Kinuha ko ang aking itak na nakasabit sa dingding. Sinindihan ko na rin ang gasera at maingat akong lumabas ng bahay. Paglabas ko ay hindi pa rin tumitigil sa pagputak ang mga manok. Kasabay ng pagaspas ng pakpak sa itaas ng malaking puno. Nang tignan ko yun, ay nakita ko ang isang malaking ibon na kahawig ng uwak. Halos kasing laki yun ng tao. Akala ko, normal lang ang ibon na yon, kaya hindi ko pinansin at mas inalala ko ang aking mga manok. Pigil ang aking hininga nang maglakad ako papunta sa likod ng bahay. Pagsapit ko sa kinaroroonan ng poultry, nagulat ako nang makita ko na nandun din si tatay. Sinusuri niya ang mga patay na manok. Abatay, ano nangyari po sa mga manok ko? Sinalakay sila ng aswang, Gigi. Ano kanyo? Aswang? Abatay, wala namang aswang sa baryo natin. Baka naman po, ahas lang ang pumatay sa kanila. Hindi, Gigi. Ito ang patunay. Hindi ito kagagawa ng ahas. Pagmasdan mo ang tiyan ng mga manok, wakwak ang kanilang tiyan. Nawawala ang kanilang lamang loob. Kung ahas yan, walang matitira sa kanilang katawan. Baka naman po, mabangis na hayop lamang ang kumain sa kanila. Musang, o kung ano pa man na hayop na kumakain ng manok. Huwag mo nang subukang paniwalain ang sarili mo, Gigi. Alam mo may mga balita tungkol sa aswang na umuubos ng mga manok at baboy sa baryo natin. Mangangatwiran pa sana ako sa aking ama nang biglang humuni ang ibon sa itaas ng puno. Napatingin kami ni tatay sa gawin nito at halos manlaki ang aking mga mata nang lumipad ang ibon pabulusok sa aming kinaroroonan. Akma na sana akong dadagitin, ngunit nakaiwas ako at ang nakuha nito ay ang patay na manok sa aking likuran. Saka lumipad ito paitaas at humapon sa bubong ng bahay ni Berting habang nasa paa niya ang patay na manok. Pagkatapos ay lumipad paitaas at nawala sa madilim na bahagi ng langit. Halika na, Gigi. Bilisan mo. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Asbo ang ibon na yon. Tama kayo, tay. Aswang nga ang ibon na yon. Tara na. Inubos niya ang mga manok natin. Baka tayo naman ang sunod niyang aatakin. Tila nawala ang tapang ko ng mga sandaling yon. Mabilis na kaming pumasok sa loob ng aming bahay. Mabilis ko ring isinara ang pintuan at mga bintana. Sakto naman na lumabas ng kwarto ang anak kong si Danilo. Nay, ano pong ingay yun? Anak, may aswang sa labas. May aswang na umatake sa lahat ng mga alaga kong manok. Nakita ko siya mismo na dumapo sa bubong ng bahay ni Berting at bigla siyang nawala roon. Baka naman, si Berting ang aswang. Nay, magsisimula na naman po ba kayong gumawa ng kwento? Delikado po mga sinasabi nyo. Baka po may makarinig. Huminahon ka muna, Gigi. Hindi aswang si Berting. Pareho nating nakita na lumipad siya papalayo. Kaya huwag kang magbibintang sa tao. Siya nga naman po, Nay, isa pa. Mabuting tao po si Mang Berting. Sa katunayan nga siya po nagpatuloy sa akin sa bahay niya sa bundok. Siya rin po nagligtas sa buhay ng kaibigan ni Lolo. Siya rin po ang lihim na tumutulong sa mga tao, lalo na sa mga taong kapos sa buhay. Paano pala? Kung nagkukunwari lang siya. Nay, hindi po mangyayari yun. Nararamdaman ko po na mabuting tao po si Mang Berting. Kung hindi si Berting ang aswang, sino kaya ang aswang na pumatay sa aking mga manok? Huwag mo sabihin. Nagagawa ka na naman ng gulo, ha, Gigi? May tigil-tigilan mo na. Huhulihin ko ang aswang na yun, tay. Ilalatag ko ang mga patay na manok sa harapan ng kanilang bakuran. Naniniwala ko na ang aswang na yon ay isa sa aking mga kapitbahay. Kung sino ang magagalit sa gagawin ko,
Siya ang aswang. Gigi, ano na naman bang kalokohan ang naiisip mo? Natural na magagalit sila kung ilalatag mo mga patay na manok sa harapan ng kanilang bahay. Sa'yo man gawin yun. Tsak na magagalit ka rin eh. Gagawin ko po yun para malaman nila na hindi ako natatakot sa kanila kahit aswang pa sila. Isang aswang lang ang nakita natin. Mandadamay ka na naman ng iba. Huwag niyo na po akong pigilan, Tay. Malaki ang nawala sa akin. Pera ko ang ipinampuhunan sa mga manok na yon na pinatay niya. Kaya humanda siya. Matitikman niya ang ganti ko. Hindi na ako nakipagtalo pa kay tatay. Mabilis akong pumasok sa loob ng aking kwarto. Masama ang aking loob sa nangyari sa alaga ko. Kaya hindi na ako nakapaghintay na sumapit ang umaga. 3:00 pa lang ng madaling araw, ikinalat ko na sa kalsada ang mga patay na manok. Kaya pagsikat ng araw, kanya-kanya silang pagbumura. Ang iba naman ay pinuntahan ako sa bahay at tinanong ako kung ano raw ang gusto kong palabasin. Pati si Berting hindi ko rin pinaligtas. Mas marami ang patay na manok na dinala ko sa tapat ng kanyang bakuran. Kaya kasama siya sa mga sumugod sa akin. Isa pa, hindi ko nakakalimutan ang ginawa niya sa akin. Kaya gumanti na rin ako sa kanya. O ano? Ano ginagawa niyo rito? Kunin mo mga patay na manok kung ayaw mo magsisi. Magsisi? Ang aswang na pumatay sa mga manok ko ang sisihin niyo dahil inatake niya ang mga alaga kong manok kagabi. O baka naman ikaw ang aswang na yon, ha, Berting? Mag-iingat ka sa mga binibitiwan mo salita, Gigi. Bakit? Ayaw mo bang malaman nila na isa kang aswang, ha? Dahil sa sinabi ko, nabaling ang atensyon ng mga tao kay Berting. Kaya lihim ko yung ikinatuwa. Dahil sa wakas, nakaganti na ako sa kanya. Hindi ako aswang. Wala kang katibayan. Alam mo, ginamit kong pain ng mga patay na manok kung sino ang unang magagalit at magbabanta sa akin. Siya ang aswang. Nagalit ka. Kaya ikaw ang aswang. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Gigi. Hindi rin naman ako nakikipagbiruan sa'yo, Berting. Seryoso ko. Sa oras na makahanap ako ng mga ebidensya na ikaw nga ang aswang na yon, humanda ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga manok ko. At sa oras na mahuli kita, lintik lang ang walang ganti. Ang tiyan mo naman, ang wawakwakin kong hayop ka. Wala kang sapat na batayan sa mga binibintang mo sa akin. Kaya umayos kang babae ka. Sa bubong ng bahay mo dumapo ang asbo kagabi. Nagpanggap siya na ibon. Ano sabi mo? Huwag ka mag-alala. Hindi ko pa naman napapatunayan na ikaw nga ang aswang na pumatay sa mga manok ko. Kasi ipinagtatanggol ka ng aking anak at tatay. Pero hindi mo ko maluloko. Sisiguraduhin ko na malalaman ng lahat na ikaw ay isang aswang. Hindi kita tatantanan, Berting. Tandaan mo yan. Walang katotohanan ng mga ibinibintang mo at nagkakamali ka sa hinala mo sa akin. Kung ibon ang nakita mo kagabi, ibon ang pumatay sa alaga mo manok at hindi aswang. Si tatay mismo nagkumpirma. Aswang ang ibon na nakita namin kagabi. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Berting. Kaya bigla kong kinabahan. Maya-maya pa ay dumating si Nolan. Ipinakita niya sa akin ang papel na may 100 na bilang na pirma ng mga kapitbahay ko. Isa yung petisyon na nagpapalayas sa akin sa baryo sa oras na gumawa ulit ako ng gulo. Ang bihira talagang buhay to. Imbis na ako ang palayasin nyo, bakit hindi ang aswang na to ang palayasin nyo, ha? Sunugin nyo ang bahay niya doon sa Kakawyan. O baka naman kahit kayo, hindi nyo alam na may bahay si Berting doon. Gigi, tama na. Alam namin na may bahay si Berting sa Kakawyan. Kaya wag mo nang lasunin ang mga isip ng tao rito. Siguro naman, alam mo kung ano mangyayari sa'yo kapag nakagawa ka na naman ng isa pang pagkakamali. Ang sabihin mo, ikaw talaga may pakala nito. Ginagawa mo to para mapalayas ako at maging malaya ka sa pambababae mo. Para malaya na kayo magsama ni Linda. Hindi ba tama ako? Wala akong pakialam sa gusto mong isipin. Ipinapaalam ko lang sa'yo
na kapag nagkamali ka, tapos na ang maliligayang araw mo. Wala akong pakialam, Kapitan, kung palayasin nila ako rito. Ang ipinaglalaban ko lang ay ang nangyari sa mga alaga ko. At kung wala nang magandang salita na lalabas dyan sa bibig mo, makakaalis ka na. Sige na, Kapitan Nolan de Castro. Sinadya kong bigyan ng diin ang buong pangalan ni Kapitan Nolan upang iparamdam sa kanya ang galit ko. Maya-maya pa ay umalis na ang mga tao na nakikiusyoso sa pagtatalo namin ni Nolan. Ganon din si Berting na masama ang tingin sa akin. Pagkatapos, pumasok na ako sa loob ng aming bahay. Parehong walang imik sa akin sina Danilo at si Tatay. Hindi ko sila pinansin. Diretso kong pumasok sa loob ng aking silid. Pagsapit ng gabi, narinig ko ang ingay ng mga baboy sa loob ng kanilang tangkal. Kasunod ng pagaspas ng pakpak sa impapawid. Umikot yon sa tapat ng aming bahay. Pagkatapos ay gumalaw ang aming bubong. Kasunod ng pagkutkot sa ibabaw nun. Maingat akong bumaba ng katre at kinuha ang nakasabit na itak sa dingding. Maingat akong tumuntong sa ibabaw ng aking katre at itinutok ang talim sa itaas ng bubong. Umanda ka ngayon sa akin. Lintik kang aswang ka! Isang malakas na pagsaksak ng itak ang ginawa ko. Lampasan ang talim nun sa bubong. Naramdaman ko na merong tinamaan ng aking itak, kasabay ng pag-angil at paghuni ng nilalang na parabang nasasaktan. Ano ka ngayong pesting aswang ka? Butas ngayon ang katawan mo! Inulit ko ang pagsaksak at narinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak paitaas. Nakita ko sa talim ang mapulang likido, kaya alam ko na nasugatan ko ang aswang. Mabilis akong lumabas ng bahay. Tumambad sa aking paningin ang malaking ibon na nakadapo sa puno. Akala ko tuluyan nang aalis ang ibon, ngunit bigla siyang umatake sa akin. Hindi niya ako malapitan dahil mabilis kong iwinasiwas ang aking matalas na itak sa ere. Pero bigla siyang bumulusok ng lipad papunta sa akin. Tinamaan ako sa dibdib ng kanyang tuka. Nabitiwan ko ang aking itak. Bumagsak ako sa lupa at sa muling tangkang pag-atake sa akin ng aswang, humarang ang aking anak. Lumayo ka! Huwag mong saktan ang nanay ko! Nakita ko na may hawak na pana ang aking anak na nakatutok sa aswang. Umangil ito ng malakas, saka lumipad palayo sa amin. Hindi ako makapaniwalang natakot ang aswang sa aking anak. Saka ko lang naramdaman ang mahapding sugat sa aking dibdib. Nay, ayos lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo ng aswang? Anak, may tama ako sa dibdib. Malalim yata. Lolo! Lolo Merto, si nanay po, may sugat! Lolo! Saka lang lumabas ng bahay si Tatay. Halata na nakatulog na ito at nagising lang sa tawag ng aking anak. Inalalayan nila akong maglakad dahil tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo mula sa aking sugat. Pero sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, inalala ko pa rin ang mga alaga kong baboy. Tay, tignan po muna natin ang mga baboy ko. Sigurado po ako na inatake sila ng aswang. Bigla po kasi silang nanahimik eh. Nay, unahin niyo po muna ang sugat niyo. Kailangan niyo magamot kagad. Ako na lang po ang titingin sa kanila. Sige na. Hindi anak, gusto kong makita kung anong sitwasyon ng mga alaga ko. Hindi na ako napigilan ng aking anak nang maglakad akong mag-isa papunta sa tangkal ng aming baboy. At nanlaki ang aking mga mata nang tumambad sa aking paningin ang mga patay na baboy. Nagkalat ang kanilang laman loob sa sementadong sahig na parabang sinadyang iwan doon. May naabutan pa akong umuungol na baboy, ngunit hindi nagtagal ay binawian din siya ng buhay. Tumulo ang luha ko sa aking mga mata dahil sa labis na galit at puot. Maging sina Tatay at Danilo, nagulat din sila sa nangyari
sa mga alaga naming baboy. Lintik na yan! Inubos ng aswang na yon ang aking mga alaga! Ito na nga bang kinatatakutan ko, Gigi? Ang magalit sa'yo, ang nananahimik na aswang. Dahil dyan sa kasamaan ng ugali mo, inubos niya ang mga alaga mo at sa susunod, natitiyak ko na ikaw na ang kanyang pupuntiryahin. Hindi ako natatakot sa kanya. Siya ang may atraso sa akin at siya ang mananagot. Palagi mo na lamang sinasabi na hindi ka natatakot. Hindi mo ba nakikita? Seryoso na to, anak. Ikaw lang ang binubulabog ng aswang dito sa ating baryo. Ikaw lang ang bukod tangi na piniperwisyo ng aswang. Wala akong kasalanan sa kanya, Tay. Kaya hindi ko na kailangan tanungin kung bakit ako lang ang pinipinsala niya. Ito lang ang masasabi ko. Humanda talaga siya sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Puro ka humanda. Puro gumanti. Ikaw ang humanda sa susunod niyang pagsalakay. Dahil natitiyak ko, hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapatay. Kasalanan mo kung bakit namatay ang mga alaga mong hayop. Ako pa ba sisisihin niyo, Tay? Ako na nga namatayan ng alaga. Ako bang nasugatan? Pambihira. Talaga bang ganyan kayo? Oo, dahil nag-aalala ko. Dahil mahal kita. Hala, sige na. Papasok na ako sa loob ng bahay at ihahanda ko pa mga gamot para sa sugat mo. Mabuti pa nga nang hindi niyo na ako sinisermonan dito. Nay, nag-aalala lamang po si Lolo sa inyo. Ang nangyari po sa mga alaga niyong hayop ay pagbibigay ng isang babala ng aswang na hindi niyo po dapat binabaliwala. Si Berting lang ang alam kong gumawa nito. Siya lang talaga ang uubos sa mga alaga kong hayop. Nay, pwede po ba? Tama na. Hindi niyo po ba alam kung ano nangyari kay Mang Berting? Kasalanan niyo kung bakit siya sinugod ng mga tao sa bahay niya sa Kakahuyan. Naniwala sila na aswang si Mang Berting. Aba, mabuti nga yun sa kanya. Alam mo ba, namuntik niya na akong patayin. Nakikita mo ba ang sugat sa pisngi ko? Siyang may gawa nito sa akin. Hindi po ako naniniwalang muntik kayong patayin ni Mang Berting, Nay. Bahala ka sa gusto mong isipin. Kung ayaw mo maniwala. Hindi ko po alam kung paano niyo po naisip na sirain si Mang Berting sa paningin ng mga tao. Hindi na po talaga kayo magbabago, Nay. Ganyan na po yata kayo habang buhay. Habang nagtatalo kami ni Danilo, dumating naman si Kapitan Nolan. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala nang tumingin siya sa akin. Kung narito ka lang, para latagan ako ng mga batas mo, makakaalis ka na. Hindi ako naparito para makipag-away sa'yo, Gigi. Narinig ko na sinalakay kayo ng aswang. Kaya ako pumunta rito. Hindi ko kailangan ng simpatsya mo. Umalis ka na! Dahil sa sinabi ko, walang imik na umalis si Kapitan Nolan. Kaya naman, nagalit ulit sa akin si Danilo. Nay, ano ba? Hindi po ba talaga kayo titigil sa pakikipag-away? Patawarin mo ako, anak. Pero hindi na kami magkakasundo ni Kapitan Nolan. Ang gusto ko lang ngayon ay mahuli na ang aswang na yon at pagbayarin siya. Nay, nag-aalala po ako sa inyo. Baka ang aswang na umatake sa inyo ay isa sa mga tao na siniraan nyo. Kung tama ang sinasabi mo, anak, hindi ko to palalampasin. Nasugatan ako ng aswang kanina. Kaya may palatandaan na ako at makikilala ko siya. Kung yan po ang desisyon nyo, Nay, wala na po akong magagawa. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay nang magamot na po agad ang sugat nyo. Kanina pa po tayo hinihintay ni Lolo Merto. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nadatnan ko si Tatay na naghahanda na ng gamot para sa akin. Ginamot niya ang sugat ko. Pagkatapos ay agad ako nagpahinga. Kinabukasan, nakita ko si Berting na patingin-tingin sa aming bahay. Kaya hindi ako nakatiis. Nilapitan ko siya at hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinablot ko ang kanyang damit at walang imik na tinignan ang kanyang katawan.
kung may sugat ba siya o wala. Ano naman ba ito? Teka, ano ba? Ano bang ginagawa mo, Gigi? Tumigil ka na nga! Hindi ka pa ba nasiyahan na ipinasunog mo sa taong bayan ang bahay ko sa gubat? Ano na naman to? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi ko na yung kasalanan, Berting. May gusto lang akong siguraduhin sa'yo. Kung ikaw ba talaga ang aswang na umatake sa akin kagabi? Ilang beses ko man sasabihin sa'yo, hindi ako aswang, hindi ako aswang! Lumayo ka sa akin! Kung ayaw mo masaktan! Nakita kami ng anak kong si Danilo. Kaya mabilis siyang lumapit sa aming kinaroroonan. Pumagit na siya para ipagtanggol si Berting. Nay, ano ba? Tama na, tumigil na po kayo! Tama na, Nay! Umalis ka dyan, Danilo. Baka ikaw ang samain sa aking bata ka. Umalis ka dyan! Nay, hindi ako aalis dito. Nay, ano ba? Tama na! Maling-mali na po ang ginagawa niyo eh. Nay, mabuti pong tao si Mang Berting. Hindi po siyang aswang. Pagsabihan mo nanay mo, Danilo, ha? Malapit nang maubos ang pasensya ko sa kanya. Opo, Mang Berting. Pasensya na po kayo. Umalis si Berting at naiwan kami ng aking anak. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na ako kinausap muli ni Danilo. Nakarating din kay tatay ang ginawa ko kay Berting at maging siya ay hindi na rin ako kinausap. Paglabas ko ng bahay para magtinda ng longganisa, nilalayuan na ako ng mga tao. Wala nang nakikipag-usap sa akin na kahit na sino. Pinagsasaraduhan nila ako ng bintana, maging ng pintuan. Bigla akong kinabahan. Natakot ako sa klase ng pagtrato sa akin ng mga kababaryo ko. Maging ang mga bata ay umiiwas na rin sa akin. Saka ko lang naramdaman ng mga sandaling yon ang labis na pagsisisi sa aking mga ginawa. Sinira ko ang aking sarili dahil sa pagiging masama ko. Umuwi ako sa bahay at kumilos na para bang walang kasama sa bahay. Pagkalipas ng 1 linggo, hindi pa rin ako kinakausap ng aking anak at ng aking ama. Kaya naman, hindi na ako nakatiis. Tay, Danilo anak, hanggang kailan niyo ba ako titiisin? Kausapin niyo naman ako. Pati ba naman kayo? Ganyan na rin ang pakikitungo sa akin. Huwag niyo naman akong talikuran. Ngunit hindi sila nagsalita. Ni hindi nila ako tinitignan. Sa halip, umalis sila ng bahay at iniwan akong mag-isa doon. Hindi sila umuwi ng tanghalian. Kaya hindi na rin ako kumain. Hanggang pagsapit ng gabi ay hindi sila umuwi. Inaabangan ko sila sa pintuan. Pero ilang sandali pa ay biglang kumalam ang aking sikmura dahil sa labis na gutom sa hindi ko pagkain mula kaninang umaga. Kaya kumain ako, ngunit hindi ako nakontento. Para bang may hinahanap ang sikmura ko. Para bang nauuhaw ako. Natatakam sa amoy ng malansa. Namalayan ko na lang na tumakbo na ako papasok sa kakahuyan. Para bang gusto kong kumain ng hilaw na karne at uminom ng sariwang dugo. Kasabay ng nararamdaman kong sakit mula sa aking sugat. Pagsapit ko sa gitna ng kakahuyan, tumambad sa aking paningin ang isang nilalang na kanina pa pala naghihintay sa akin. Isang itim na ibon na biglang nagpalit ng anyo bilang aswang nakahawig ng taong lobo. Kumusta naman ang pakiramdam mo na nagugutom sa ilaw na karne? Sino ka? Anong ibig mo sabihin? Sino ka? Magpakilala ka! May hawa ka na ng aswang, tama ba? Kaya ka naakit sa amoy ng aking huling pinatay na usa. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Kainin mo. Nang maranasan mo
ang pagiging isang tunay na halimaw. Sige, lantakan mo ang patay na usa. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka. Hindi totoo ang sinasabi mo. Kulang pa yung kaparusahan sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Mahilig kang gumawa ng walang katotohanan na kwento. Kaya naman, gumawa ako ng totoong istorya tungkol sa aswang at ikaw ang magiging katibayan. Ibibintang sa'yo lahat ang mga ibinibintang mo sa ibang tao. Babalik sa'yo ang lahat ng mga ginawa mo sa iba. Nanginig ang aking mga kamay sa sinabing yun ng aswang. Hindi ko matanggap na may hawa ako ng aswang. Napaatras ako ng hakbang habang patuloy kong naririnig ang malakas niyang pagtawa. Tumulo ang malapot kong laway dahil hindi ko mapigilan ang aking sarili na tikman ang nakalatag na patay na usa sa aking harapan. Dala ng aking labis na galit, sinugod ko siya, sinuntok ko siya, ngunit agad siyang nakaiwas sa akin. Sige lang, magalit ka. Nang maranasan mo ang galit na nararamdaman ko sa mga ginawa mo, namnamin mo ngayon ang pait ng karma at kaparusahan nararapat para sa'yo. Hindi. Hayop ka, demonyo ka. Hindi ako aswang. Hindi ako aswang. Hindi maaaring mangyari yon. Hindi! 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 Tumakbo ako ng mabilis, pabalik sa bahay. Umiiyak ako habang papasok sa loob ng aming sala. Nadatnan ko sina Tatay at Danilo. Pareho silang nagulat sa nakitang itsura ko. Hindi sila makapagsalita nang bigla akong humagulgol ng iyak at napaluhod sa saig. Danilo, anak. Isa na akong aswang. Aswang na ako. May hawa na ako ng aswang. Tulungan niyo ako, anak. Itay, tulungan niyo ako. Anak, ano ba sinasabi mo? Inausap ako ng aswang doon sa kakahuyan. Sinabi niya sa akin na hinawaan niya ako ng pagiging aswang niya. Tulungan niyo ako, Itay. Huwag kang maniwala. Walang katotohanan na sinabi niya sa'yo. Wala kang hawa ng aswang dahil hindi nagbago ang iyong anyo. Sa tingin niyo po, niloloko lang ako ng aswang na yon. Pero ipaliwanag niyo kung bakit natatakam ako sa amoy ng dugo ng usa kanina na para bang gusto ko siyang lantakan. Anak, makinig kang mabuti. Humilahon ka muna. Kaya ka natatakam dahil ginamitan kanya ng tukso mula sa mutya ng pagiging aswang. Balak niyang hawaan ka sa pamamagitan ng dugo ng kanyang pain sa'yo. Kung kinain mo ang katawan ng patay na usa, saka ka lang mahahawa ng pagiging aswang. Tay, patawarin niyo po ako. Ayokong maging aswang, Tay. Hindi na po ako uulit. Magbabago na po ako. Pinapangako ko yan, Diyos ko. Tulungan niyo ako. Lolo, ano po sa palagay niyo nangyayari kay nanay? Sa tingin ko, pinaparusahan na siya ng aswang. Nang mga sandaling yon, ay nagsisi na talaga ako ng sobra sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mabuti na lang at hindi ako tuluyang iniwan ng aking ama at lalong-lalo na ng aking anak. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng pagaspas ng pakpak mula sa itaas ng aming bahay. Paikot-ikot yun doon na parabang naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para umatake. Bigla ang pagdagundong ng takot sa aking dibdib, lalo na
nang makita kong sinisira na ng aswang ang aming bubong. Nasaan ka na, Gigi? Nasaan ka? Lumabas ka! Ipakita mo ngayon ang tapang mo! Ipakita mo ang tapang mo! Lumabas ka! Ay, andyan na aswang. Andyan na po siya. Papatayin niya ako. Itago niyo ako. Tulungan niyo ako, Itay. Danilo, tulungan mo ako. Nay, teka, uminahon kayo. Hindi ko po hahayaan na saktan kayo ng aswang. Huwag po kayong matakot, Nay. Anak, tulungan mo ako. Itago mo ako, anak. Itago mo ako. Kinuha ni Danilo ang kanyang pana sa loob ng kanyang silid. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas ng bahay para palayasin ang aswang. Ngunit sa bilis ng pangyayari, nabutas ng aswang na asbo ang bubong namin. Tuluyan siyang nakapasok sa loob ng aming bahay. Isinarado ng aswang ang pinto. Kaya naman, hindi makapasok si Danilo. Napahawak ako sa braso ni tatay na hindi rin makapagsalita habang nakatingin sa aswang. Ilang beses kitang pinagpasensya ang babae ka. Dahil sa ginawa mo, hindi ako makahanap ng aking pagkain. Sinikap kong mamuhay ng tahimik na walang pinipinsalang tao. Ngunit anong ginawa mo? Sinira mo ang pamumuhay ko. Sumobra ka na. Lumampas ka na sa pasensya ko. Sandali. Parang kilala kita. Berting! Ikaw ba yan? Diyos ko! Ikaw ang aswang! Tumitig ng matagal ang aswang sa aking ama. Sakang umisi at tumulo ang malapot niyang laway. Kilala mo na pala ako, Tatay Merto. Alam na ng mga tao rito na isa kong aswang dahil sa kagagawa ng anak nyo, dahil sa kanyang kadaldalan. Baliwala na ang kabutihang ginawa ko para sa kanila. Lahat ng yun ay kinalimutan nila. Alam niyo ba na sinugod nila at sinunog ang bahay ko sa gubat dahil sa kwento ng inyong anak na ako ay isang aswang? Hayop ang anak mo. Palalampasin ko na sana dahil hindi naman ako likas na masama. Kaya lang, inalisan niya ako ng karapatan para mabuhay ng tahimik, malaya at maging mabuting nilalang. Kaya naman, panahon na para pagbayaran ng anak niyo ang ginawa niya sa akin sa pagsira niya sa tahimik kong pamumuhay. Huwag, Berting! Huwag! Maawa ka! Huwag mo siyang patayin! Huwag mong patayin ang anak ko! Patawarin mo na siya! Patawarin? Maawa? Nagpapatawa ka ba, Tatay Merto? Binulabog ng anak mo ang pananahimik ko. Sinira niya ang buhay ko. Ngayon naman, ako ang bubulabog sa pananahimik niya. Wag, Berting. Wag. Maawa ka sa akin. Patawarin mo ako, Berting. Oo, nagkamali ako. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Patawarin mo na ako. Maawa ka, wag mo akong patayin. Wala na. Huli na. Inubos mo na ang pasensya ko. At ito na ang magiging katapusan mo. Pagkasabi nun ni Berting, umatake siya sa amin. Sinaktan niya si tatay at sinakal niya ako. Habang si Danilo naman ay nasa labas pa rin ng aming bahay at hindi makapasok. Paulit-ulit niyang sinisipa ang pinto habang sumisigaw. Ma'am Berting! Maawa na kayo! Tama na po! Nakikiusap ako! Huwag niyo pong saktan si nanay! Ma'am Berting, tama na! Patawarin niyo na po ang nanay ko! Ako na po nakikiusap at nagmamakaawa sa inyo!
Tama na, Ma'am Berting! Tama na! Tumigil ka, Danilo! Huwag kang makialam dito! Labas ka rito! Dahil ang nanay mo lang ang pagbabayarin ko sa kasalanang nagawa niya sa akin! Ma'am Berting, tama na! Nakikiusap ako sa inyo. Tama na! Ako na po ang humihingi ng tawad para sa nanay ko. Nakikiusap ako, patawarin niyo na siya. Tama na. Patawarin niyo siya. Alang-alang na lang po sa akin. Naramdaman ko na masumigpit ang kamay ni Berting sa akin leg. Mabuti na lang at agad na nakabangon si tatay. Pinalo niya ng matigas na kahoy ang likod ng aswang. Kaya naman, nabitiwan ako ng aswang na si Berting at umangil ito ng malakas at tangka na sana nasasaktan niya si tatay. Pero malakas akong sumigaw. Wag! Naawa ka, Berting! Tama na! Nagkamali ako! Sising-sisi na ako! Nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong idamay ang aking ama. Huwag mo siya saktan. Patawarin mo na ako, Berting! Naging mabuti ako sa inyo. Wala akong pinatay o pininsala ni isang tao sa baryong ito. Bagkos ay tumulong pa ako. Pero sa isang maling kwento, sinira mo kung hayop ka. Ang pumatay sa iyong mga manok at baboy ay hindi ako. Alam mo ba kung sino? Walang iba kundi si Linda. Si Linda ang pumatay sa kanila dahil sa labis niyang galit sa ginawa mo sa kanyang anak. Kaya nasa loob ako ng bakuran mo ng gabing yun dahil ipinagtatanggol ko ang mga alaga mong hayop para sana'y walang mamatay. Natatakot ako na baka ibintang mo sa aswang ang pagkamatay nila. Pero yun pa rin ang nangyari dahil sa katabilan ng dila mo. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig at nalaman ng gabing yun. Isang pagkakamali na kailanman ay hindi ko na mababawi. Maya-maya pa ay bumalandra ang pinto at pumasok na ang anak kong si Danilo. Kasama niya si Kapitan Nolan at si Linda. Umiiyak si Linda na humihingi ng tawad sa ginawa niya sa aking mga alagang hayop. Nadala lang daw siya ng galit, kaya niya nagawa yun. Eh paano naman ako na nadamay sa kalokohan ninyo? Ang gusto ko lang naman ay mamuhay ng tahimik. Pero anong ginawa nyo? Sinira nyo ang buhay ko. Berting, nakikiusap ako. Tama na. Patawarin niyo akong lahat. Kasalanan ko kung bakit humantong sa ganito. Patawad. Patawarin niyo ako. Ano pa nga bang gagawin ko? Nabunyag na sa lahat ang totoo kong pagkatao. Kapag nanatili pa ako sa baryong ito, lahat ng mamamatay na tao o hayop dito, baka sa akin pa ibintang. Hindi mangyayari yun, Berting. Kami ang nagkamali at nagkasala sa iyo ng labis. Huwag ka nang umalis. Tutulong kami para malinis mo ang pangalan mo. Ako na ang bahala na magpaliwanag sa kanilang lahat. Ako naman, bilang isang kapitan, ay nagkamali rin sa iyo, Berting. Inuulit ko, kaming lahat ay humihingi ng tawad sa mga nagawa naming paghuhusga sa pagkatao mo. Batay sa kwento ng aking asawang si Gigi. Yun ang katotohanan sa aking pagkatao. Asawa ko talaga, si Kapitan Nolan.
Anak namin si Danilo. Naging biktima rin ako ng pangingialam ng tao sa buhay namin. At hindi ko matanggap na nagkahiwalay kami ni Nolan. Kaya nagbago ang aking pag-uugali at naging masama sa aking kapwa. Magmula noon, hindi na kami pinag-usapan ng mga tao dahil tinatakot ko sila. Tay, dapat sana si nanay ang humingi ng tawad kay Mang Berting. Mali ka, anak. Sa amin nagsimula ang lahat. Nagbago ang nanay mo dahil iniwan ko kayo. Naniwala ako na may iba siyang lalaki. Hindi ko siya hinayaan na magpaliwanag. Kaya, nagkamali rin ako. Nolan, anong sinasabi mo? Kahit kailan, hindi kita iniwan, Gigi. Palagi kitang inililigtas kapag may kaso ka. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Para sa akin, ikaw pa rin ang ina ng aking anak na si Danilo. Patawarin mo ko, mahal ko. Kung hinusgahan kagad kita noon. Kaya sana, tanggapin mo rin ang pagkakamaling nagawa mo kay Berting. Diyos ko, hindi ko alam na kailangan pang humantong sa ganito bago ko pa maunawaan ang pagkakamali kong nagawa. Berting, lumuluhod ako sa iyong harapan. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa aking nagawa. Sana nga, totoo ang paghingi mo ng tawad. Marami kang sinira na buhay at pamilya. Sana, hindi na ito maulit pa sa iba. At sana, piliin mo ng maging mabuting tao. Pagkasabi nun ni Berting, unti-unti siyang nagbalik sa pagiging tao. Pagkatapos ay lumabas ng aming bahay. Nagkatinginan kami ni Linda at nagkapatawaran din sa isa't isa. Pagkatapos, si Nolan naman ang nilapitan ko. Naluluwang niyakap ko siya ng mahigpit. Halos 13 taong kaming naghiwalay na kahit kailan ay hindi pinag-usapan ang aming relasyon. Nang gabing yun ay malaki ang pagbabagong naganap sa aking buhay. Kinabukasan ay nabigla ako sa balita na umalis ng baryo si Berting. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. At hanggang ngayon, na lumipas na ang 3 dekada, hindi na siya bumalik at nagpakita pang muli sa aming baryo. Isang pangyayari na labis na tumatak sa aking isipan. Malaki na ang ipinagbago ko. Mas naging palakaibigan ako at mapagkumbaba. Hindi na rin ako nakikialam sa buhay ng ibang tao. Si Danilo naman ay meron ng sariling pamilya at paminsan-minsan bumibisita siya sa amin ni Nolan kasama ang aming mga apo. Bago ko nga po pala tapusin ang aking istorya, ay nais ko lamang pong iparating ang natutunan kong aral na nangyari sa aking buhay. Huwag tayong gumawa ng kwento o makialam sa buhay ng iba at manghusga ng kapwa. Huwag din tayong basta maniniwala sa kwento lamang ng taong walang magawa sa buhay. Dahil kapag nangyari yun, maaaring makasira ka ng buhay at maaari ding masira ang buhay at pamilya mo. Lalayuan ka ng mga mahal mo, gaya na lamang ng nangyari sa akin. Napatunayan ko na sa oras pala ng kagipitan at panganib, wala pa ring ibang tutulong sa'yo, kundi ang pamilya at ang malalapit mong kapitbahay. Isinulat ko po ito upang magbigay ng aral sa iba. Sana ay marami pa po kayong mailahad na magagandang istorya na magbibigay ng aral at inspirasyon sa iba. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Gigi. Pagpalain po tayong lahat ng puong may kapal.